Hinagupit ng malakas na hangin at alon ang ilang bayan sa Romblon. Niragasa naman ng flash flood ang 6 na barangay sa Atimonan, Quezon. Balita nga din ni Tina Panganiban Perez. Ganito kalakas ang hangin bumayo sa bayan ng Concepcion sa Romblon na humagupit ang bagyong Nona nitong Martes. Naglalakihan din ang mga alon sa baybayin. Kaya naman ganito kalaki ang pinsalang iniwan ng bagyo. Sa bayan ng Banton, kung saan naglandfall din ng bagyo, kabi-kabila ang mga nagbagsakang puno at nasirang bahay. Pati gymnasium ng bayan, natanggalan ng bubong. Kaya marami residente ang magpapasko ng walang tirahan. Wala ring kuryente sa ngayon o maski signal ng cellphone. Sa Atimonan, Quezon, 6 na barangay ang niragasa ng flash flood at nagpataas pa ng level ng tubig sa ilog. Yan ay kahit 4 na araw na mula nang manalasa ang bagyong Nona. Wala namang namatay sa Atimonan. Binahari ng mga palayan sa Eastern Pangasinan dahil naman sa ulan dulot ng convergence ng amihan at easterly winds. Bagong tanim pa naman ang mga binhi. Kung mag-subside ka agad ngayon araw, pwede pa may makasurvive pa. Pero kung abutin pa na 24 hours, malabo na. Ayon naman sa National Irrigation Administration, nakabuti ang mga pagulan sa mga downstream area. Kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na patubig at sapat pa rin yung patubig natin sa yung mga tubig na nanggagaling sa regulating yung dam namin doon sa baba ng San Roque. Malapit na rin sa critical level ang mga ilog sa Pangasinan. Pati ang kalapit na San Roque Dam, malapit na sa spilling level. 24 hours ang ating monitoring sa mga flood-prone areas, mga landslide-prone areas, storm surge, saka flash-flood-prone areas. Bawal pumalao ng mga mangingisda sa Pangasinan dahil sa gale warning ng Pag-asa. Pero marami pa rin daw supply ng bangus. Marami tayong supply ng bangus. Kaso, konti ang biyahero ngayon, konti ang buyer kasi marami mga biyahero natin, sila. Yung ibig sabihin nito, umulan din doon sa Nueva Ecija, sa Isabela, malakas ang ulan doon. Umaaray na rin ang mga negosyante sa Pantabangan Nueva Ecija dahil sa brownout na nakakaapekto rin sa mga katabing bayan. Mahirap kasi apektado yung aming negosyo, malaki ang konsumo. Lugar na dagdag sa kita namin, mas malaki pa ang nababawas. Sakit naman ang ulo ng mga motorista, mga gumuhong lupa na bumara sa mga kalsada. Ano sa yung daan doon sa gawi pa dyan? Ganyan din. Gano'n po karami yung landslide na nadaan nyo? 6. Nagka-landslide din sa National Highway ng Madela sa Quirino. Tina Panganiban Perez, GMA News.